Police hanggang sa rollback na magsisimula po ba ito ng third class umabot hanggang sa kanyang baba hanggang sa kanyang school. May ata ito niluluto ko ah. Yan. So yun mga kainis, ano? Magandang araw, magandang gabi ulit. Kung nasaan po kayo yung araw na to, no? Kita nyo na yung mga yung squirrel, no? Nakita na natin, lumalabas na. So yun pala yung squirrel na yun. Yun yung hinahanap nito. Nito, yung kinukulit nito. Ikaw ah. Akala ko sino yung tinatahulan mo, yung pala yung squirrel, no? Nakita niya mga kainis, sinahabol niya. Akala niya daga siguro. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tapos nakikita na rin natin yung mga ibon nako naglalabasan at pumupunta sa mga ginawa nating yun, no? Mga pugad nila kasi ito na yung season ng pag-itlog o yung pagpisa ng itlog nila or pangingitlog mga kainis, ano? Yan, mga ginawa natin, Nako. Ganda na. Yan. Yung isa, yun, Yan, Kita nyo, mga kainis, Yan, Nag-aayos na sila ng bahay nila kasi mangingitlog na sila dyan. Yan, Di ba? Ganda na ng ating backyard, mga kainis, Although madumi pa, hindi pa nalilinisan, syempre. Saka na natin lilinisan yan pagkat talagang wala ng snow, mga kainis, Andiyan ka na naman, naglalambing ka na naman, ha? So, ito na nga pala si Mahal na Reyna, mga kainis, kasi yan ay magpapa-x-ray na yan ng kanyang balikat. Naka-schedule na po sa x-ray. Pero ngayon, okay naman daw po yung balikat niya. Maganda na, mas magaang na kumpara dati. Paano ba namang hindi gagaang niya? Nilay kong hinihimas-himas na may halong pagmamahal. Tapos pag-uwi niya sa gabi, nilagyan ko ng oil. Diba? Tsaka konting alalay, mga kainis. Tsaka syempre, padama natin sa kanyang pagmamahal. Yung halik na may halong pagmamahal para bang nakakagaan sa kanyang nararamdaman. Yan. Okay ka na ba, Mahal na Reyna? Ha? Okay na. Iyo? Okay na lang. Siyempre ba? Paano ba naman hindi okay yan? O sige na. So, kakain muna kami mga kainis. Tapos, kasi papasok tayo Tapos mamaya, meron ko ibabalita sa inyo. Okay na. Success na mga kainis. Naku, hindi. Mamaya ako nakikwento pagka uwi natin sa trabaho. Naku, napakagandang balita. Kumbaga talagang siguradong na. So wala lang sanang abiryang dumating mga kainan. Abay kasi mahirap na pagka pinatagal-tagal ko pa Baka lalong maabirya yung plano natin. So mamaya kikwento ko sa inyo pag uwi ko galing sa trabaho kasi kailangan magmadali ngayon dahil malilate na ako. Ang bihira naman. Huwag na nating patagalin. Uwian na kami. So yun, mga kainis, masaya-masaya ako ngayon kasi talagang confirm na yung pagpunta natin sa New York City, USA, America. Excited na ako kasi syempre, hindi na yung sinasabi ko dati na hindi pa sigurado. Ngayon naman, sigurado na mga kainis, kasi nga, meron na po tayong ticket. Yan! Tsaka meron na rin tayong Airbnb na matutuluyan doon sa New York, Tapos yung nakuha ko pong Airbnb sa gitna po siya, gitna siya ng airport at ng Statue of Liberty at ng Ground Zero, yung Twin Tower. So para mas madali malapit sa airport yung bahay na titiran ko, para nasa gitna siya. Para kung sakaling uwi na ako, pabalik na ng Canada, malapit na lang din sa airport. So na lang po ako bagong mag-Uber, yan Uber or Lyft, yan po yung gagawin natin, Tsaka ngayon po ay nag-iipon ako ng pamasahe, syempre sa Uber, Lyft, yan. Ayoko pong magrenta ng sasakyan. Tsaka syempre alam niyo naman medyo busy yata sa New York City. Hindi pa ako nakakapunta pero pwede po kayong mag-comment, busy doon kaya hindi ako pwedeng mag-drive doon lang ako, okay na yung palakad-lakad kasi mahilig naman tayong maglakad. Tapos yun, Uber, Lyft, yan. So yun ngayon yung pinag-iipunan ko para pagdating ng August po yung punta natin. Punta natin dyan sa New York City, yan. Makikita ko na rin po sa wakas yung Statue of Liberty na matagal ko nang pinapangarap, na matagal ko nang, di ba? Na postpone, na hindi natuloy last year. So ganun talaga, So sana this time po, matuloy po sana, wala na po sanang aberya. Kasi meron na po tayong ticket at sabi ko nga meron na rin tayong titirhang Airbnb. So kung tatanungin niyo po ako kung magkano po yung ticket na nabili ko from Edmonton, meron akong stopover,
Tapos sa stopover, tapos sa New York. So bali back and forth po ang ticket po na nabili ko. Usually dapat ano lang siya 630. O dito tayo mayroong sasakyan 630 lang po siya dapat. Kaya lang po meron tax. Ang tax po ay 200 plus, mga 215 Canadian dollars yung tax. So parang lumalabas na nasa 800 po siya yung aking pamasahe sa eroplano back and forth. Tapos yung Airbnb po na nakuha ko na ilang araw, bali 4 nights, 3 days and 4 nights lang po ako doon no. Bali nasa $325 po. Kulang-kulang siya ng 500 Canadian dollars. So lumalabas na almost, let's say sabihin natin na sa ano siya, 1,500 less. Tapos kumuha nga rin po pala ako ng insurance, travel insurance, kasama na doon pag nawala yung aking mga gamit, tapos especially yung medical and hospital. Huwag naman sanang mangyari. Pero iba na yung nagsisigurado tayo, no, mga kainis. Bali, ang binayad ko sa insurance ay nasa 115 yata, mga ganun. Kaya lumalabas na yung binayad ko sa travel natin, kasi sa airport, sa eroplano, ay nasa almost 1,000 Canadian dollars po. Tapos yun na, plus 550 Canadian dollars sa Airbnb. So 1,500 po, no? Yan. So medyo siya mura, di ba? Kasi po kung yung dati kong binabalak na kukuha po ako ng hotel and airplane, abay nasa 2,500 po, pambihira naman, napakamahal. So kahit pa paano nakasave tayo ng 1,000 Canadian dollars kasi mga nasa 1,500 nga lang yung ating nagastos. Wala pa po yung pagkain natin doon, no? Pagkain ko pala, wala pa yung pagkain ko doon, yung mga pamasahe ko sa lift. Kaya yun ang pinagtatrabahuhan ko ngayon. So kada sweldo ko dito sa trabaho, 100 Canadian dollars, itatabi ko po yan. So wala pa rin yung pamasahe ko doon papunta ng ferry from Battery, ferry sasakay ng barko papunta sa Statue of Liberty, sa Island of Ellis. Yan, yun yung pinagpaplanuhan ko no. So kaya habang matagal pa, habang malayo pa yung ating pamamasyal, yung planong pagpunta sa New York, nag-iipon na po ako ngayon para masulit po natin lahat, no? Kasi syempre kasama kayo. Kasi isasama ko kayo sa New York City para makapunta rin kayo doon sa mga hindi pa nakakapunta. Masulit natin. At saka syempre gusto kong maglakad talaga. Gusto kong namnamin. Masabi ko na, naglalakad ako sa New York City. Eto na, New York City, USA, America. Yan. Medyo pabulong lang mga kainex, no? Kasi may mga kasama ako dito, pauwi na sila, baka mamaya sabihin nila, i-report nila ako sa trabaho, may kaaway ako. Sumisigaw-sigaw ako rito, baka sabihin nila, napagod sa trabaho, na medyo tinamaan yata si Ina. So yun lang mga kainex, no? Gusto ko lang i-confirm talaga sa inyo na tuloy na po tayo. Wala na sanang abirya kasi binayaran ko na Tuloy na, no problem, ayos na sana. Hopefully. Cross my finger. Sa wakas. Kasi kumuha na ako ng mga kainis, kumuha na ako ng ticket. Kasi pagka hindi pa ako kumuha ng ticket ngayon, abay, pag lumapit yung araw ng pag-alis ko, mas mahal na raw yung ticket ng eroplano. Kaya mas maganda yung mahaba pa, kumuha na para mura-mura na. Mas mura pa. So yun lang mga kainis, no? I-update ko lang kayo, uwi na ako. Maraming salamat Excited na ako, sobrang excited, matutupad na talaga. Salamat sa Panginoon. Salamat talaga. Ayun, uy, ano yung ibon yun Naririnig nyo ba yung ibon na yun mga kainags, Blue Jays yun si Mahal na rin alis na. Yung naririnig yung huni ng ibon, Blue Jays. Kung napapansin nyo yung sa Toronto Blue Jays na baseball, yung ibon sa sombrero nila, yun. Ayun lumipad na, ayun Ayun kita nyo? Yun. Kiss mo na, alis na ako. Lagi mo tatanda, mahal kita. Alis na ako. Mama chup-chup. Parang ayaw mo magpahalik Umuulan mga kainags, Spring.
Pag dumating ang panahon, yun, no? Yung mga raspberries doon sa kapitbahay natin, yung mga lumalabas na bunga doon, syempre titirahin ko yun. Chuchugiin ko. Yeah. Wala pang ang bunga eh. May masamang balak na eh, no? Ang bihira talaga. Tirador ng raspberries ng kapitbahay. Hindi, mga kainags, ano? Doon sa mga hindi nakakaalam, alam naman nila may permiso tayo na kumuha ng raspberry sa kapitbahay natin yan, no? Tsaka binibigyan natin ng pizza yan every year. Pasasalamat sa pagbibigay ng permiso sa atin sa pandudugas ng kanilang raspberries na lumalabas sa bakuran nila. Ay patnubay ng mga magulang sa kabataan, ha? Ay patnubay ng magulang. Mga kabataan, makinig sa magulang. Huwag kay inags yan. $1.60 mga kainis, gasolina, no? Nako. Bumaba, ano? Bumaba yata siya ng 11 cents mula nung nakaraan, kasi nung nakaraan $1.70. Pagasolina muna tayo dito. Ulan na, maulan naman. Dapat kaputi na yung suot natin, ano? At medyo malamig lang ng konti ngayong araw na to. Dito muna tayo at malagyan natin ng gasolina. Samantalahin natin habang mura-mura. Dahil siguro sa ceasefire ng Iran at saka ng US, mga kainis, no, gawa ng ano, tsaka Israel, ceasefire nila, kaya siguro bumaba yung gasolina natin ngayon kahit 10 cents, ano. Kaya alam mo, walang nangyari sa negosasyon nilang dalawa, no? Ng US tsaka ng Iran. So asahan natin tataas pa raw yung gasolina presyo pagkatapos ng 2 weeks na ceasefire. Diyos ko, yung ibang araw inaabot ng $2, no? Sa ibang probinsya ko, ibang territories, $2 daw per liter. Ewan ko lang kung totoo yung balita na yung mga kainis, naririnig ko lang. Pagod. Grabe. So hanggang ngayon mga kainags, ano, pinapawisan pa rin ako. Ang gandang exercise tong ating pinasok na boxing, mga kainags, ano. So by the way, basa muna tayo ng comments, ano. Yan, shoutout kay Jojo Arania. So sabi niya, teka muna yung susi ko. Sabi niya, sana daw isama raw natin yung mga subscribers natin sa pagbablog natin kung sakaling ma-meet natin sila habang nagbablog tayo. Tsaka lagi daw nanonood si Jojo ng mga vlogs natin. So maraming salamat, Jojo, no. Pero pasok muna tayo sa sakyan natin. Tingnan mo natin, medyo traffic dito, no. Kasi naghahanap ng parking. Buti na lang kapag park na tayo. So yun mga kainis, teka, pasok muna tayo, baka makagip tayo ng sasakyan dito. Yun, pero kung napapansin nyo, kung napapanood nyo sa mga previous vlogs natin, mga kainis, ano, may mga guest tayo na mga subscribers natin. May mga sinasama ako na mga subscribers natin pagka nami-meet up natin sila kahit na hindi ako nagba-vlog. Tapos na-meet ko sila sa daan, naglalakad tayo, binati nila tayo, tinawag nila tayo, no, mga kainags. Pag tinawag nila tayo, nakikiusap ako sa kanila or kinakausap po sila kung pwede silang isama sa mga vlogs natin. Yan. Alam nila yan, yung mga subscribers na na-meet na natin. Pinapawisan ako, grabe. Yung mga subscribers na na-meet up na natin, alam nila yan, tinatanong ko sila. Tsaka hindi ko sila pwedeng kunan basta-basta. Yung mga subscribers natin, kasi hindi naman po lahat ng mga subscribers natin gusto nilang nakikita sila sa camera. So may mga subscribers, viewers na rin tayong na-meet na tinatanong ko sila, sir, pwede ba, o sir or ma'am, pwede ba kayong masama sa vlogs? Yung iba sabi nila, ay ayaw namin sumama sa vlogs mo. Okay na yung ma-meet ka namin, makausap ka namin, makapagpa-picture sa'yo, okay na kami doon. Pero wag mo na kami isama sa vlogs mo. So yung iba kasi nahihiya, mga kainags, ano. Hindi sila sanay sa camera. Parang si Mahal na Reyna rin, di ba? Pagka nakakaharap sa camera, nag-iiba ang itsura. Kaya yun, sinasama naman natin. Kailangan lang natin ng magpaalam muna. Yan. Pero yung iba naman, pagka sinabi natin na, sir, ma'am, pwede ba kayo sumama sa vlogs ko? Sige. Yun, ang sarap sa pakiramdam, eh, no? Siyempre, game sila kahit papaano. Tapos sabi ni John Paulo Villanueva, mga kainags, nung kumuha daw ba ako nung IELTS or nung CELPIP, ano daw ba ang naging experience ko? Nagkumuha ako ng ideas sa YouTube. May mga sample dyan sa YouTube kung anong klase. So unti-unti nagkakaroon ako ng ideas. Reading, speaking, writing, listening. Yan yung 4 yan, no?
Akala ko yung pinakamadali, yung reading. Akala ko yung reading, magbabasa ka lang. Titingnan lang nila kung marunong ka magbasa ng English. Parang ganun lang, ano? Akala ko ganun lang. Anak ng tipaklong. Nung nag-exam na kami, ang pinakamahirap para sa akin, ano? Nahirapan ako sa reading. Pambihira. Iba pala, iba yung reading examination. Although multiple choice naman siya, kaya lang tough, very tough yung reading. Para sa akin yun, mga kainis, ano? Yung speaking, madali lang eh. Kasi sa IELTS, ano sa IELTS eh? Meron makikipag-usap sa'yo. Para ka lang ini-interview, napakadali. Kakusapin ka lang, titingnan lang kung marunong ka mag-English, kung ano yung, kung nakakaintindi ka ng English, ganun. Tapos sa listening, yun, makikinig ka lang. Tapos sa, kalimutan ko na eh. Basta ganun, madali lang. Tapos sa listening, tapos writing, yan, ganun. Pero yung reading, ano na eh. Pero, after 2 years, hindi pa rin ako qualified mag-apply ng permanent residence. O actually, mga kainis, naikwento ko na rin to sa previous vlogs natin. So, sinagot ko lang yung tanong. At saka sa mga baguhan, ngayon lang nakapanood, at least merong idea. Mga gusto mag-apply ng permanent residence sa Canada, no? So, yun, bago siya ma-expired nung 2013, October kasi, ma-expired ng October 2013 yung aking IELTS. So hindi pa rin ako qualified. So ngayon, bago siya ma-expire yung aking IELTS, mga June, kumuha na agad ako ng CELPIP naman. Yan. Para kasi may time na yun, kasi na ako noon, cook na ako noon, no? Qualified na ako mag-apply ng permanent residence. Naghihintay na lang ako ng 1 taon para pwedeng mag-apply under Canadian Experience Class. Madali ang CELPIP kung ikukumpara sa IELTS, no? Kumpara sa akin. At saka maraming nagsasabi po sa akin, nagko-comment na mag-ingat daw po ako sa New York sa pagpunta natin. So maraming salamat po, no? Thank you very much sa advice ninyo. Yan. So bakit kaya kailangan ko mag-ingat sa New York? No? Pero nababalitaan ko, medyo marami raw mga luko-luko ron, no? Mga siraulo, tarantado. Kaya mag-ingat daw tayo sa mga location na pupuntahan natin. Meron pang nag-comment, maraming salamat sa mga advice, payo, na baka makamura ka nga sa lugar or Airbnb na pupuntahan mo, pero baka naman delikado yung lugar na tutuluyan mo. So nga, wala po kasi akong idea eh. Uy, ibon. Ayan sila, dami ganda tingnan, no? Wow. Kita nyo naman, letter E. Diba? Uy, sarap maging ibon, mga kainis. Ayan, nako po. Wala na. Di na makita. Dito na tayo. Yan. Makulimlim, mga kainis. Araw ng Tuesday ngayon. So yan. At salamat po sa comment. Kailangan natin mag-ingat sa New York. Thank you very much po. Maraming salamat. Parang gusto kong bumili nito, mga kainis. Artificial lawn grass. Lagay natin sa backyard. Diba yung backyard namin? Nakalbo na kasi nga gawa ng ihi at saka ng pupo ng mga aso natin. Parang gusto kong, ito magkano to? 128. Itong isa 79, pero depende sa sukat yan eh. 6'8", 23 ounce. Ito 48. Ano ba to? Yan, 48. Mas mahal to, no? Mas malaki siguro to. Ay, ito malawak siya hanggang doon, no? Mataas. Parang gusto kong lagyan yan doon kasi ang pangit na nung natin eh. Nung backyard natin, mga kainis. Kalbo na sa lawn grass. Hindi katulad nito. Pag nilagyan natin ito, maganda. Ayan. Ang pangit na kasi pag summer eh. Ayaw na tumubo yung mga damo. Gawa na naiihian tsaka yung mga pupo ng aso. Talungin ko muna si Mahal Arena. Grabe yung presyo, $53, no? Ito, itong buto ng damo. Para lang magkaroon ka ng damo sa backyard mo, kailangan bumili, no? Ayan, no? Bira, no? Samantalang sa Pilipinas, talagang kahit ayaw mo, tutubo ang mga damo sa backyard mo. So, ang in-order ko na ngayon na kape, Americano na. Kasi dati black coffee lang. Pero kasi nag-comment, mas masarap din Americano. No sugar, no cream. Just Americano, plain. Baka makalimutan natin tissue, kuha na tayo. Wala lagi yung broccoli soup tsaka yung potato soup. Yun ang gustong gusto ko. Ano lang to? Chicken noodles, mga kainags. Tapos dati akala ko yung Americano tsaka black coffee pareho lang. So hindi raw pareho ang black coffee at Americano. Magkaiba daw yun. Kasi yung black coffee parang walang lasa no? Yung Americano may lasa daw. Pero mukhang mas malasa yung Americano. Ayan. Sarap. Carbo muna tayo, carbo.
Carbo loading. Umuulan na mga kainags, ano? Grabe. Eh syempre spring ngayon, ulan talaga. Para sumibol yung mga damo, mga halaman, at syempre magkaroon na ng dahon yung mga punong kahoy. Yan ang spring, maulan. Beautiful. So by the way mga kainags, ano, update ko lang po kayo sa nanay ko. Yung 'di ba inoperahan yung nanay ko sa katarata niya. Nako po, sobrang saya ng nanay ko dahil malinaw na po ang kanyang paningin. Nako, tsaka syempre, kung masaya ang nanay natin, masaya rin kami mga anak niya mga kainags, ano? Kasi syempre kami yung nahihirapan pagka yung nanay namin sinasabi niya na nahirapan siya makakita dahil sa katarata niya. Kaya ngayon, sulit mga kainags, ano? Maraming salamat sa Panginoon at saka sa lahat. Thank you very much. At syempre pag nagkikwento yung nanay ko sa amin na masaya siya, nawawala yung agam-agam namin. Syempre alam niyo naman tayo mga kainags, tayong mga anak, pag matanda na yung nanay natin tapos wala tayo sa piling niya, syempre alam niyo naman nagiging concern tayo, di ba? Kaya kumbaga masyado tayo nag-aalala kasi nga walang kasamang anak yung nanay ko doon sa San Jose Occidental, Mindoro. So yun, masaya. In-update ko lang kayo mga kainags, ano? Saan ba ako nagpark? Patay tayo dito, sinasabi ko eh. Saan ba ako nagpark? Patay. Doon pala, layo pa. Nakantipaklong sa winners. Andun pa yung winners. Nawili sa pagbablog, sabi ko na nga ba eh. So yun lang mga kinis, ano? Hanggang dito lang yung vlog natin. Don't forget to subscribe. Click the like button po, leave your message. May kilang buhay, piliin po natin maging masaya. Hanggang sa muli po.